Maligayang pagbabalik sa aming vlog, guys. So, ilang araw kaming walang post kasi kami may ubo at sipon. So, ngayon magre-review tayo ng kit mula sa TT Hongli o Daban model. So, stay tuned. Ito yung balak nating reviewin, guys. Ito, si Arial high grade 114 scale, 1144 scale Arial high grade. Reviewin natin, tapos pata ko sa inyo kung sabihin ko sa inyo kung masasuggest ko ba sa inyo itong bilhin, kolektahin, o go for the Bandai. So, yun. Kunin ko lang yung box, guys. So, ito yung box ng kit. As you can see, gutay-gutay na. Maganda yung dikit. Parang kapirasong glue lang yung dinikit. So, ayun. Para alam nyo, pag nabili nyo, ang laman ng box, yun, may maliit na manual. Tapos, isang plastic lang siya, I think. Tapos sa isang plastic nandun na lahat ng runners. Tapos wala na, yun lang. So review na natin, guys. Tapos pag-compare natin sa ibang kit. So yun, oh, ito yung kit. Ayan. So, as you can see, may nakikita kayong ganito. Yan, yan. Yan yung part ng shield. Yan yung part ng shield. To. Pwede nating alasin. Pero mamaya na, ipakita ko muna sa inyo kabuang itsura niya. So, ito. So, nalalaglag na parts? Wala. Walang nalalaglag na parts. Solid kit siya, guys. Solid naman. Pero, kahit solid siya, may mga problems tayong ma-encounter. So, punta tayo sa problems. So, ang problem number 1, itong paa. Maluwag siya, guys. Ito. Kasi para lang siyang U-shape na connector. Ayan. Kung nakikita nyo. Na susuksok mo lang dito. Ayan. Ingat kayo dyan. Kasi prone siya sa laglag pagka natatabig, ganyan. Pero kung nakatayo lang siya sa shelves nyo, okay lang naman. So, pangalawa, ito. Hindi to. Natatanggal to, guys. Itong armor na yan, itong part na to. Tapos pag natanggal yan, luluwag yung ball joint ng kamay. So, magwiwigil-wigil kung ano yung hinahawakan niyang weapon. At saka, pangatlong problema, sa nakikita ko, yung waist niya, masyadong maluwag, guys. Hindi naman sobra. Sa above average yung pagkakaluwag niya. Ayun, minsan nalalaglag siya. And then, nasa pangatlo na tayo, no? Pang-apat na problem na nakikita ko, medyo tight fitting siya, guys. Tight fitting. And then, pang-lima na problem, may mga details na hindi makita, lalo na sa panel lining. So, yun ang expect nyo. Pang-anim, may mga parts siya sa plastic na parang sobrang nagasgas. Kagaya dito sa may skirt na to. Pag hindi makikita sa camera, pero pag tinitigan mo at natapat sa ilaw, para siyang nagasgas ba, nakaskas, ganon. Siguro mafi-fix naman siya ng pagliliha. Ayun. Yun. Ano pa ba? Stickers.
hindi ko ginamit yung stickers niya, guys. Hindi ko ginamit. Pwera lang sa mata. Ayan. Ginamit ko siya sa mata. Ayan, tulad nito, yung sinabi kong isa sa problem kanina, loose na yung kanyang ball joint sa kamay. Bakit? Kasi yung armor niya dito, yung armor niya diyan, ito, lumuluwag. So kailangan mong higipitan. Kailangan mo, ayan, masikip na naman siya. Mamaya luluwag na naman siya. So yun, punta naman tayo sa articulation. Articulation wise, okay naman siya. So, punta tayo sa ulo. Okay naman yung ulo niya, hindi naman masikip, hindi rin maluwag, okay naman. Up and down. Tapos, itong shoulder niya, yan, namumove siya. It can move forward. Minimal lang sa up and down. Yan naman ang nagagawa ng kanyang joint sa shoulder. Tapos dito naman sa kanyang arms, medyo matigas siya yan yung pinakasagad niya, guys. Tapos ito nga yung sa may waist niya, itong sa bewang, medyo limited siya. Hindi ko alam kung bakit, siguro sa loob may ikot. Tapos ayan, may abdominal crunch siyang nangyayari sa kanya. Tapos, itong legs, yun. Okay naman, pero hindi siya natotodo. Hanggang ganyan lang, hanggang ganyan. Tapos, itong mga paa niya, ito, nagwi-wiggle yan, nagwi-wiggle. Tapos, nag-up and down din. Ito rin sa likod, alam ko nagwi-wiggle din. Wiggle. So, yun yung sa kanya articulation. Ito pa pala. Pwede siyang kumbaga, kung dadalhin niyo siya sa side, ayan. Yan yung pinakasagad niya. Ayan. Nalalaglag na armor? Wala naman. Wala akong na-encounter, guys. Wala akong na-encounter na dito sa specific kit na nakuha ko. Kasi alam niyo naman ang mga bootleg, hindi pare-parehas. Minsan yung nakuha mong kit yung sa'yo, may maluwag na armor, sa akin wala. So pagka ganon, ginagamitan ko ng ginoglo ko na ganon, kasi straight lang naman akong nagdi-display, tsaka straight build lang naman. Yun, it's up to you kung gusto niyo ng i-glue. Okay, sa sunod naman tayo is sa seam lines. So sa seam lines, meron dito. Ayan, ito. Ayan, seam line. Ito din, seam lines. Ito rin sa part na to, seam lines yan. Ito, ayan, seam lines yan. Saan pa ba? So sa papa lang yun So wala na. Meron sa ulo. Ayan, guys. Ito, seam line sa ulo. Maganda tong kit na. Maganda yung gawa ni ni Titi Hong Lee, aka Daba, maganda yung gawa nila, guys. Nagustuhan ko. So, pagkumparahin naman natin doon sa Lefrint. So, ayun nandun. Ito yung review ko last time, si Lefrint. Konting comparison lang. Ayan. Kung makikita nyo, parang ito yata yung prototype nito, ewan ko. Ayan. Solid kit sila, guys, para sa akin. Solid. Tamo, winiwiggle ko, wala nalalaglag na parts, diba? Lupit din ang gawa ni ni bootleg Ito, yung mga nakalagay sa likod ni Lefrint, yun yung mga shield niya, yung beam rifle niya, kaya wala siyang hawak. Hindi ko pa na-fix yung problem na ito. Yung kanyang dito, nalalaglag. Wala pa akong gana Ayun. So, punta tayo sa accessories. So, accessories, number 1, ito.
May makukuha kayong ganito. Aerial Gundam tsaka si Lefrint. May ganito sila kasama sa package. Yung kanilang stand. Testing natin, kabit natin, maluwag ba o hindi? Hindi. Masikip siya, guys. Hindi naman sobrang sikip. Sakto lang. So, yun. Ayan, winiwiggle ko, guys, oh. Hindi siya nalalaglag. Maganda yung support. Okay? Sunod. Beam rifle. So, ang beam rifle na to, dalawang plastic lang siya magkaganon. Magkaganon. So, yun. Mas maganda to kukulayan nyo, guys, para mas lumabas yung kanyang details. Tapos, ano ba tawag doon? Scribbling. Hindi ako marunong nun eh. Ayun. Tapos, ito. Connector ito sa shield para mapagsama-sama nyo. Yung magmumukha siyang shield talaga. Yung nandun sa kanyang picture. Ito. Magmumukha siyang ganito. Yan. Magmumukha siyang ganyan. Sunod. Beam effects para dito sa kanyang rifle. Ayan. Para maging sword. Tapos, ano pa ba? Nawawala yung ayun. Ito yung kanyang beam sword effect, kulay blue. Tapos, ito yung extra dun sa may kanyang stand. Tsaka ito, pwede ilagay dun sa may punja niya. Ano pa ba? Tapos, ito pang effect na to, para dun sa chest niya. Ito. Ewan ko kung ayan. Inilalagay ito dun sa chest niya. Banda dito. Yan. May sticker yan. May sticker to. Ayan baliktaran. So, yun lang. Yun lang yung ko sa inyo. May sasuggest ko bang bilhin nyo to? Ang tanong. Well, kung tight ka sa budget at patay na patay ka kay Aerial Gundam, oo. Pero kasi ngayon, kung may budget ka naman, meron kasi siya, nagiging siya eh. Dati kasi mahal yung benta nung bagong labas. Yung Bandai, yung original, nasa 1.8, umabot ng 1.8. Ngayon, may mabibili ka na lang 999 sa Shopee. May nakita ako. Ayun. I-search nyo lang sa Shopee, HG1144 Aerial Gundam. Lalabas na yun. Ano pa ba? May suggest ko ba to? Oo. Nabili ko to, 200 pesos guys, 199. Sinong seller? Hobby Wang. Pero hindi ko binili sa Shopee to. Pumunta ako mismo sa kanyang tindahan sa Divisoria. Magkasabay sila. Magkasabay ko silang binili ng Lefrint. Ayun guys. So, ayun pag tinignan mo siya parang plain na plain. Kung gusto mo palabasin yung talagang detail niya, you have to buy Gundam markers or pang panel line para lumabas yung kanyang kulay. Diba? Okay naman siya. Konting remedyo lang, gaganda naman to. Ayun. Kung may FM ka na, doon ka na sa FM. Huwag ka na bumili nito, diba? Pero kung talagang panati ka ng Witch from the Mercury, bili mo na rin. So ayun, tapos na tayo sa pag-review ni Aerial Gundam. So ang ine-next natin, abangan nyo. Stay tuned lang kayo sa channel. Maraming salamat sa mga sumubaybay. Check nyo yung playlist ko guys. May playlist yan. Merong Gundam reviews. Meron doon para sa kotse namin, sa expander. Yung mga dyan na expander, visit nyo yung playlist ko. Malaking tulong din yan sa inyo at sa atin. Yung mga Beyblade, meron din ang playlist. Ayan, visit nyo rin. Huwag nyo kalimutan i-visit yung mga playlist ko. So ayun, dito na nagtatapos ang ating review. Aabangan ko ulit kayo sa susunod kong video. Maraming salamat. And this is Shanix.